Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong update na naman ang gagawin natin patungkol po sa dito sa impeachment trial ni VP Sara, kung ito ba ay matutuloy o hindi matutuloy. Ang hindi ko lang maiintindihan ng Senado, no? Sinubaybayan natin yung Senado kaninang umaga at kaninang hapon. Ang hirap nilang mag-decide kung itutuloy ba nila o hindi nila itutuloy, di ba? Hindi ba kagaya ni Robin Padilla ba na ang simple lang, sabi ni Robin Padilla ay i-dismiss na yung impeachment na yan, di ba? Alam nyo naman na ako ay maka-Duterte. Walang problema si Robin Padilla. Yung iba, ang dami pang mga palusot, ang dami pang mga paliwanag, kasi siguro yung iba dyan pinoprotektahan rin nila ang kanilang sarili, di ba? Ito yung una nating pag-usapan at ito yung una nating ipapakita, na itong si Senate President Chis Escudero ay meron po siyang ina-address na impeachment concerns for VP Sara. Okay? Kasi alam naman natin na puno ng batikos itong si Senate President Chis Escudero ngayon, no? Binabatikos siya ng mga nagfa-file ng impeachment complaint ni VP Sara. Binabatikos rin siya ng mga taga House of Representatives. Kaya siya kailangan niyang mag-address ng mga concerns na ito, no? At ipahayag dito sa sambayanang Pilipino. Okay? Yan ang una nating ipapakita at pakikinggan natin si Chis Escudero. Okay? Pangalawa ng ating pag-uusapan ay nagkagulo nga sila sa interpretation ng forthwith. Okay? Ano ba itong forthwith? Yan ang kanilang dinidiscuss, kung ito ba ay mamadaliin. Hindi nila clarify nila ang tinatawag nating meaning ng forthwith. Okay? Ito yung nag-spark ng tension sa Senado kanina. Okay? Kasi po itong impeachment trial po ni VP Sara, merong iba na gustong mamadaliin ang impeachment. Pumapalag sila. Bakit madali yan? Hindi kaya yan ng 2 araw lang ipe-present yung ebidensya. Merong mga ganon yung mga iyakin doon sa mga crocs doon sa House of Representatives. Hindi raw kaya mga ganon. Okay? So, yun po, ipapaliwanag yan mamaya ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay? Mamaya papakita rin natin yan. Ang dami ring points, no? Na merong punto actually yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. At yan po ang pakikinggan at i-react natin mamaya. Ito, resolution para i-dismiss ang impeachment trial against VP Sara Duterte ay inihain po ni Senator Robin Padilla. Ang sabi po ni Robin Padilla, bakit nyo ako kino-question na obviously ako ay maka-Duterte? Okay? So, kahit hindi na magpapaliwanag si Robin Padilla, alam na ng taong bayan na talagang as much as possible, ayaw niyang merong impeachment trial. Okay? Magalit na yung dapat magalit. Yung mga pinklawan, mga dilawan, alam kong galit kayo kay Robin Padilla. Wala kayong magagawa dyan. Okay? Ito pa, Senator Coco Pimentel calls out for the Senate to convene as impeachment court immediately. So, itong si Coco Pimentel, very obvious, no? Sina Riza Hontiveros, na sila talaga yung sa minority na gusto na nilang simulan na kaagad itong impeachment trial dito ni VP Sara. Ngayon, ang sa akin lang dito, no? Si VP Sara, whether matuloy o hindi matuloy ang impeachment trial, sinabi na nga ni VP Sara na
she is ready. Okay? She is ready for to explain sa kanyang side at linisin niya ang kanyang sarili. Okay? So, bakit naman natin ito parang nag-o-overanalyze ang mga Senado, 'di ba? Atat na itong mga crooks diyan, yung mga kalaban ni VP Sara na ma-impeach si VP Sara. Oh. 'Di ba? Gusto sila. Si VP Sara gusto rin yung mag-explain. Bakit ano pa bang gusto natin, 'di ba? Oh. Oh, siguro gayon pa man, so kailangan pa naman talaga tayong dumaan sa tamang proseso. So kailangan nating pakinggan ang bawat isa, 'di ba? Oh, pero bago ang lahat, bago ko ipapakita itong mga senador na ito, help me po na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo sa Don Mar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita, and at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify kayo kung meron tayong breaking news, meron tayong mga updates, at kung nagla-live mismo ang ating channel, malalaman po ninyo. Okay? Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong kay Senate President Chis Escudero. Pakinggan po natin ha, pakinggan natin. Play. With the permission of our colleagues, ilang bagay po ang nais ko sanang sabihin. Wait, teka muna kasi I think na-connect na naman ito sa Bluetooth eh. Play. Dininig ko muna ang posisyon at opinyon ng bawat isa bago ko pinagpasahang bumaba mula sa kinakaluklukan at kinakaupuan ko at sagutin ang ilan sa mga puntong ibinigkas nitong nagdaang ilang oras na. Una, nasabi na maikli lamang naman ang panahon ang kailangan gugulin para dito, bakit hindi pa ginawa noon? Hindi ba't obvious na nakita po natin itong nagdaang magtatatlong oras? Na oras na pinag-usapan natin ang impeachment, mahaba ang diskusyon. Hindi ito simpleng 30 minuto lang sa pag-issue ng summons dahil kailangan pahintulutan at payagan ang mahaba at malayang debate. At bago po ako lumayo, nais kong pasalamatan ang aking mga kasamahan dito sa Senado para sa isang maayos, civil at naaayon sa rules natin na diskusyon at debate. Ayon na rin sa sinumpaan nating tungkulin na pagpasahan ng lahat ng bagay nang naaayon sa ating paniniwalang tama at nararapat nating gawin. Hayaan mong simulan ko po ang ilang mga binanggit. Mr. President, Your Honor, I wrote the members of the Senate on February 24, 2025, outlining the basic reasons why we cannot, as of yet, schedule the impeachment complaint. Much has been said about the term forthwith, which I wrote to each and every member of the Senate. Mr. President, Your Honor, we are governed not only by the Constitution but also our rules. We are governed as well by precedents. We are governed as well by decisions of the Supreme Court pertaining to this matter. Allow me to, for the record, cite a few regarding this matter, lest they may think that it is only a one-sided opinion with respect to their definition of forthwith na agad-agad. Kada senador marahil may kanya-kanyang opinion kaugnay nito. Hindi ko pwedeng hayaan na sa record natin ay hindi maisabi ang ibang opinion kaugnay nito. Una, nakasaad po sa saligang batas kaugnay sa papel na dapat gampanan ng Kamara na dapat tugunan nila ang pagsampa ng impeachment complaint sa loob ng mga takdang panahon. Kung ilang session days para ilagay sa calendar, ilang session days para ilagay sa Committee on Justice, ilang session days para pagpasahan, ilang session days para pagdesisyonan ng plenaryo ng Kamara. Nakalagay din sa rules ng Kamara, anumang impeachment complaint regularly filed by one member, dapat po immediately, hindi po forthwith, immediately, i-transmit ng Secretary General sa Speaker. Nakalagay din sa sariling rules ng Kamara, ang Speaker dapat sa loob ng 10 araw
i-refer sa Committee on Justice. Bakit mahalaga yon? Dahil sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Francisco case, dyan magsisimula ang 1-year ban sa pagsasampa ng pangalawa, pangatlo o pang-apat na impeachment complaint. Hindi yan ginawa ng Kamara. Sa katotohanan, hanggang nag-adjourn tayong lahat bilang Kongreso noong February 5, hindi yan ginalaw ng Secretary General sa kabila ng magkatabi lamang naman ng opisina ng Secretary General at ng Speaker. Sasabihin marahil ng ilan, tapos na yan. Lumipas na yan, tulad ng sinabi ni Senator Coco, wala na tayong magagawa dyan. Nandun ako. Pero may katanungan akong iiwan bago nating lisanin ang puntong yan. Nasaan yung mga nagrereklamong dapat agad-agad? Quote, "It may be modified by circumstances and the nature of the duty to be performed." Marami po nagsasabi ng opinyon na agad-agad. Kung gaano karami po ang abogado, kung gaano karami po ang marunong at magaling, ganoon din kadami marahil ang kanilang interpretasyon. Pero nasaan ang probisyon ng saligang yan, yung mga nagmamagaling dyan, ha? Natamaan kayo dyan, ha? Desisyon ng korte nag-iinterpreta doon na nagsasabing agad-agad nga ang ibig sabihin yan, samantalang hindi naman agad-agad ang interpretasyon ng salitang immediately. Si Hontiveros yung pinatutungkulan ni Chis Escudero. Di ba? Yung forthwith. Yan lang interpretasyon ni Hontiveros. Ang Kamara. Kung talagang immediately ang gusto, de sana ang sinulat ng mga nagsulat ng konstitusyon, immediately din tayo. Yung immediately nga ng House, hindi yun ang interpretasyon. Tapos tayo ganyan. If the prosecutors themselves, the complainants themselves were not that interested and sat on these complaints for over 2 months, tayo bigla ngayon, mamadaliin nila habang nagbabanjing-banjing sila ng mahigit 2 buwan sa mababang kapulungan. Pangalawa, bagaman tama si Senator Pimentel at sang-ayon ako na pwede tayo mag-trial habang recess. Ginawa na po yan sa kaso ni Chief Justice Corona. Again, we are governed not only by the Constitution, by our rules, but also by precedents. Subalit, may malaking pagkakaiba. Dapat nasimulan, na-refer, at nagkaroon ng plenary action sa articles of impeachment upang makonstitute ang impeachment court bago ito magpatuloy habang recess. Maraming nagsabi, mag-trial na tayo, mag-convene na tayo, sumampa na tayo habang recess. Sa pananaw at palagay ko, labag yan sa saligang batas. At dun sa mga talagang gustong matanggal si Vice President Sara Duterte, dun sa mga galis sa kanya, inis sa kanya at gustong madali itong impeachment, para mo lang dinagdag, binigyan siya ng dagdag na balang questionin ito sa Korte Suprema. Dahil hindi po pwede yan. At hindi po ako papayag na mangyari at gawin yan dahil lamang gusto nila at nagmamadali sila. Sinabi ko na sa simula pa lang ng impeachment process na ito, 1 linggo matapos i-file yan dito sa Senado, 2 oras bago tayo mag-adjourn sa huling araw ng ating sesyon. Sabi ko, hindi ako makikinig, susunod o magpapadala sa sino mang pabor sa impeachment at ayaw kay Vice President Duterte. Hindi ako magpapadala sa ayaw sa impeachment at gusto si Vice President Duterte. Trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado, hindi nga lang ako, trabaho nating lahat, na maging pantay at pareha sa ating pagtingin. Yan ang rason, hindi naman tsamba lang yun at nagkataon. Yan ang rason kung bakit. Sabihin mo yan kay Hontiveros. Kasi si Hontiveros, obvious na yan eh. Talagang i-impeach niya si BP Sara dyan eh. Ang babaeng sumisimbolo ng hustisya ay nakapiring. Wala dapat tinitingnan o tinititigan. Wala dapat kinakampihan dahil lamang nagkataong ganun ang nangyari. At dahil nagkataong ayaw ko siya ganyan ang gawin nyo. Let's go back to precedents, Mr. President. 3 lamang na impeachment complaint ang naitawid ng Kongreso patungo sa Senado na inabutan ko na matapos ang 1987 Constitution. 3 po lamang. Ang impeachment complaint laban kay dating Pangulong Estrada, ang impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, at ang impeachment complaint laban
kay Ombudsman Gutierrez. Hayaan niyo pong isa-isahin ko. Isinampa ang impeachment complaint laban kay Pangulong Estrada magno Nobyembre. Nung nag-recess ang Senado, tumigil ang trial. Nag-resume sila pagkatapos ng recess. May nagreklamo ba? May nagsabing, uy, portwida. Yan ang president ng Senado. Nung nag-trial at hindi binuksan ang second envelope, yun yung maalala. Nag-walk out ang prosecutors, hindi na bumalik. Anong ginawa ng Senado? Wala ng prosecutor, wala ng interesado, dinismiss forthwith yung impeachment complaint. Dahil nawala na yung prosecutors. Tama nga naman. Hindi na pala interesado yung mga prosecutor, ano pang gagawin ng Senado magtawag ng hearing? Sa kaso ni Chief Justice Corona, sinampa 5 araw bago mag-adjourn ng Senado. Nagsimula ang trial pag-resume pagkatapos ng Christmas break. Pero bago mag-break o habang break, nag-issue ng summons. Nagkasagutan. Yun naman talaga yung balak natin pag-resume nitong 2 linggong ito. Yun lang, Mr. President, mga kasamaan. Ang kaisa-isang impeachment complaint na nasimulan at natapos ng Senado. Yung pangatlong impeachment complaint ni Ombudsman Mercy Gutierrez. Final yan 3 araw bago mag-adjourn ang Senado sa kanyang regular recess, walang eleksyonon. Nung nag-resume, dun lamang sinet ang trial. Pero bago nag-resume ang Kongreso, nagbitiw si Ombudsman Gutierrez. Ano ang ginawa ng Senado? Walang trial, hindi kinonvene ang impeachment court, as a Senate, dinismiss yung impeachment complaint. Pinagpasahan nila. Resign na pala eh. Wala na tayong kailangan gawin. Naalala niyo po yung debate? Na meron pa namang penalty of absolute perpetual disqualification. That was discussed. But by way of precedent, the Senate did that. So if you look at the past presidents of the Senate, nagawa po nila yon, pinagbotohan po nila yon. Without convening the impeachment court. Wala pong nagsabi, hoy, inaabandon na ninyo ang inyong constitutional duty nung ginawa ng Senado yon. Paano po yan, Ginoong Pangulo? Pagsang-ayon ba ang karamihan o ng pinakamaingay o matatalino sa ating bansa? Okay lang? Pag hindi sila sang-ayon, hindi na okay. Bugbog ka na. Bugbog na institusyon. Dapat may gawin na tayo. The Constitution, the rules, and the precedents, Mr. President, do not change simply because a group says otherwise. Baliktan naman pa natin. Yung isang na-outlaw na impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Davide. Karamihan sa mga civil society groups tutol dun sa impeachment complaint na yun. Tungkol sa corruption din yun. Tungkol sa pag-aabuso din ng poder yun. Parehong mga grounds. Dahil yun naman ang ground ng impeachment talaga eh. Anong sinabi nung halos parehong grupo ngayon na gusto ang ulo ni Vice President Sara? Ay, masama yung impeachment yan. Hindi yan dapat i-file. Dapat i-dismiss nyo yan. Mabuting tao si Chief Justice Davide. Nagsalita pa ang mga miyembro ng Senado nun. Kahit padala yan ng Kamara sa amin, hindi namin tatanggapin yan. Sinabi din po ng Senado noong mga panahon yun. At saka busy kami sa budget. Kailangan muna namin unahin yan bago yan. Babalik ko ang katanungan. Nagbabago ba? Depende kung sinong may gusto. Hindi ba dapat kung ano yung pamantayan at batayan kaugnay ng impeachment complaint, sino man ang nasasakdal? Pareho at parehas ang pagtrato natin. Ngayon, kaugnay ng kasalukuyang impeachment complaint, nakalagay po sa rules ng Senado, ang impeachment proceedings dapat i-refer sa Committee on Justice. Ang ginawa ng Senado, bagaman pareho ang rules natin na bahagi ng ating President, ni-refer sa Committee on Rules na siyang naging hudyat para buuin ang impeachment court. Sa Estados Unidos kung saan natin kinopya ang karamihan ng mga provision ng ating impeachment rules,
ang mga miyembro ng Kamara na nag-hire ng impeachment ng mga prosecutors, sila ang nagbabasa niyan. So nung nakita po namin sa parte ng Secretariat, yung President na yon, nung nakita po namin yung provision na dapat sa Committee on Justice i-refer, sinuggest namin na basahin yung articles of impeachment ng prosecutors mismo sa Senado, hindi pa sa Korte, para magsilbing hudyat yon ng pag-convene ng impeachment court at panunumpa ng mga judges ng impeachment court. Yung po sana ang nakatalagang gawin sa June 11. Nasabi po ni Senator Villanueva, ano nga bang pagkakaiba? June 2, June 3, June 5, June 4, June 9, June 10, June 11. Kung susundan natin ang ginawa ng mga ibang impeachment court sa mga nagdaang panahon, ini-issue lamang nila yung summons para mabigyan ng sapat na panahon ang nasasakdal na isumite yung kanyang answer dyan sa impeachment complaint. At pagkatapos nun, dahil magtatapos ang kapangyarihan ng mga prosecutor sa June 30, hindi po tayo pwede magpatuloy sa ating paglilitis dahil hindi naman pwedeng one side lang yung ating mapapakinggan pagkatapos ng June 30. Doon sa nagsasabi na may mga private prosecutor naman na i-appoint ang Kamara. With the principal goes the agent because the authority of the principal ceases by June 30. So, napag-usapan, tatawid ba ito? Tatawid ba ito sa susunod na Kongreso? Kung gaano rin karami siguro ang senador, ganong karami din ang opinion. Kung gaano karami ang abogado, ganong karami din ang magaling nilang basehan kung tatawid nga ba o hindi. My position is that it will. Mr. President, Your Honor, allow me to read a portion of the deliberations of the Constitutional Commission on this matter. Delegate Aquino. Because I would proceed, quote, from settled jurisprudence that impeachment proceedings are essentially judicial in nature, such that it follows that when the legislative chamber undertakes these proceedings, it sits as a court of justice, and therefore, it is not bound by the rules of legislative sessions. It cannot adjourn. Assuming that the session is adjourned, impeachment proceedings should not in any way be affected by the adjournment of the session. Delegate Romulo. That is not precluded from our proposal. If the Commissioner wants to make it explicit and to suggest amendments to that effect, I suppose I would not object. Our thinking is that if the Commissioner's premise is that it is like a court of justice, maybe an adjournment of the hearing will certainly not preclude it from continuing the proceedings on some other day. In other words, it could not lose jurisdiction just because of adjournment. Add to that, Mr. President, what the minority leader said during earlier sessions we've had. Hindi porkit pinalitan yung judge, dismissed agad lahat ng kaso at magsisimula uli. Ang prinsipyo pa ng batas na nagsasabing anumang sinimulan, dapat lamang tapusin. Plus ang president natin kaugnay sa SET na tumatawid yung kaso sa SET pagaman nagpalit ng Kongreso, pagaman nagpalit ng mga miyembro ng Senado at maestrado ng Korte Suprema. Now, allow me to state a few more things before I yield the floor. Mr. President, Congress cannot pass an irrepealable law. Very much so that we cannot bind the next Congress. Whatever we decide with respect to this issue, kung tatawid nga ba o hindi, would have to be confirmed, affirmed, or rejected as the case may be by the 20th Congress. Some of us will be part of that. Some of us will no longer be part of that. But we cannot tie their hands and bind their hands. But the same is true, Mr. President, Your Honor, if at all, with the House of Representatives as well.
The 19th Congress also, to my mind, cannot bind. If the 19th Congress Senate cannot bind the 19th Congress, the 20th Congress Senate, then in the same breath, the 19th Congress House cannot bind the 20th Congress House. Certain procedural, to my mind, compliances need to be made in order for this to be done. As a last point, Mr. President, Your Honor, oo nga po at marami nagpapahayag na opinyon at maraming sinasabi laban sa Senado at higit pa sa sinumang miyembro ng Senado laban sa inyong lingkod. But I consider that as part of the burden of leadership, Mr. President, Your Honor. Bahagi yan ng trabaho bilang tagapangulo ng Senado na balikatin kung anumang pagsubok, anumang pasanin, anumang patutsada na ibabato sa Senado o sa tagapangulo ng Senado kaugnay ng ginagawa o di nito ginagawa. Pero alalahanin din sana ng ating mga kababayan, bagaman karapatan nilang sabihin at magsabi ng kanilang nasa sa loob, tulad ng paggalang na ginagawa natin sa mga nagpapahayag ng kanilang opinyon sa labas lamang ng Senado. Para po sa akin, lahat po ito ay welcome at respetado ko dahil sa isang demokrasya, importante ang malayang pagpapahayag ng opinyon. Sa isang demokrasya, Ginoong Pangulo, hindi naman pwedeng nagkakasundo tayo sa lahat ng bagay. Sa isang demokrasya, tama lang, okay lang at dapat lang na magkakaiba tayo ng pananaw basta't hindi tayo nagsasakitan, basta't hindi tayo nag-aaway o dumarating sa punto na magkakasakitan. Malaya tayo makakapagdebate pero sa dulo, tulad lamang ng nakarang eleksyon, pagbobotohan po natin ito at ito'y masisettle sa pamamagitan ng botohan. Sino man ang manalo sa botohan, hindi nangangahulugang tama. Sino man ang matalo, hindi nangangahulugang mali. Iyon ang gusto ng nakararami. Gayon din sa mga opinyon na inihahayag sa ngayon. Hindi porkit yan ang tingin ninyo, tama na kayo. Hindi porkit na hindi sang-ayon ang ibang tao sa inyo, mali na sila. Hindi po ganun yun. That I am not, or anyone here in the Senate is not on your side, does not mean that they are wrong and you are right. Only history will be the judge of that. Kaugnay naman ng mga legal na opinyon. Dapat ganito, dapat ganyan, ito ang forthwith, dapat ngayon na, dapat bukas, pwede sa Miyerkules. Ang pwede lamang po naman magpasya ng legalidad niyan ay ang Korte Suprema. Hanggat hindi po nangyayari yan, malaya tayong pwedeng magdebate at sabihin ang ating kanya-kanyang posisyon na buong na bukas at buong pahintulot ang binigay ng Senado para mapakinggan yan. Hindi lamang sa iba't ibang social media platforms, pati dito sa plenaryo ng Senado. Again, Mr. President, before I conclude, I thank our colleagues for enunciating their opinion, their positions on this. So, ayan very clear yung sinabi po ng Senate President Chis Escudero na at the end of the day, pagdidebatihan pa rin yan, no? Pero, dahil demokrasya tayo, pagbobotohan yan ng Senado, no? Ng mga senador. Yan pa rin. Kahit sasabihin ni Hontiveros na wala nang botohan, agad-agara na itong simulan, itong impeachment trial. Ayon kay Chis Escudero, hindi yan pwede, di ba? Kasi may kanya-kanya tayong mga opinion sa mga kanya-kanyang mga senador. Okay? Heto naman, interpretation of forthwith. Ito, pinagdidebatehan rin ito. Atin pong pakinggan po si Alan Peter Cayetano patungkol po dito, okay, sa issue na ito. The Secretariat confirms a letter dated May 19 setting the convening of the impeachment court supposedly on June 3, which was later on amended at a later date, setting it on June 11. Before recognizing the Honorable De La Rosa, Chair would like to make a record.
that as stated in the February 24, 2025 letter of the chair to all the members of the Senate, where we quoted all the relevant Supreme Court decisions and rules and the basis for the action of the Senate President and Chair, namely, citing precedents as well as the practice both in the past by the Senate of the Philippines and by the U.S. Senate na nagsasabi, kailangan mabasa in open session ang articles of impeachment. This is clear from the practice in the United States where we lifted, as the gentleman previously stated, more than a majority of our rules, and this was also done in the impeachment complaint. The only impeachment complaint that actually went through that did it, members of the Senate, spanning 6 years. I-forward ko lang ha, papunta doon kay Cayetano kaagad. Mr. President, in session, during the last day of session, March 23, 2011, in the impeachment of Chief Justice Corona, it was also referred, Mr. President. It's just that's why, Mr. President, I just have this belief. After this one, si Senator Alan Peter Cayetano. We should refer first, Mr. President, before we can make that motion. And I will join the gentleman from the minority, Mr. President. Thank you, Mr. President. Noted. Senator, what is the pleasure of the Honorable Cayetano? Thank you, Mr. President. Mr. President, I just have to be clarified on... Ito itong patungkol po ito sa Fort Worth. Okay, i-explain ito ni Alan Peter Cayetano. May point si Alan Peter Cayetano dito points, and this is in relation, of course, to the minority leader, the deputy minority leader, and to our former majority leader. So, if I may proceed and just lay out the basis for my inquiry. The gentleman may proceed. Well, first, let me start out by saying I pray for wisdom for all of us, and I ask everyone to continue to pray for wisdom for us. I also like to state before I say my inquiry, it's unfair to just blame the Senate President. 23 naman tayong senador conscious naman tayo lahat ng February 5. Nandito naman tayo, pwede naman tayo mag-object ng nung nag-adjourn, nung final yan. So, as the minority leader said, nandyan na yan, wag na natin tignan yung nakalipas, forward na tayo, no? Second, I just want to comment dun sa mga law schools. I appreciate it, and I'm happy they're very active, and I'm happy that they have statements. But may I advise them also to be consistent? Kasi si Congressman Cardema nag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Hindi tinanggap. Ang point dyan, ang daming nagkikriticize ng mga universities na si VP Sara i-impeach na yan. Ngayon, na si Cardema nag-file ng impeachment laban kay Presidente Bongbong Marcos, wala silang imik. Wala silang ginagawa, di ba? Nasaan na kayo ngayon? Hindi kayo consistent. Ay nako. Wala naman ako narinig ng mga sinasabi na dapat ang konstitusyon masunod at dapat tinanggap ng House yan. So of course, hindi naman trabaho ng mga law schools na in each and every impeachment case magsalita, pero in a highly charged environment. Can you imagine, Mr. President, during the campaign, sa mismong media interviews ng top news channels natin, tatanungin yung kandidato, pag kayo nanalo, are you for or against the impeachment case? Correct. Klaro naman ang sagot dun Ang sagot dun, hindi kami pwede mag-comment kasi magiging judge kami. Pero hindi. Sinagot pa rin ng mga kandidato at tinanong pa rin ng media. Pero kung konstitusyon ang masusunod, ang sagot dun iisa lang, mag-o-oath kami, dapat neutral kami. Correct. Kaya lang eleksyon Kasi masama naman talaga timing ng pagka-file nito magpa-file ka during the campaign. Correct. That's the reality there. Kaya nga sa US, pagka-jury system, pwede mo i-sequester yung jury. Papayag ba tayo nung February na i-sequester tayong 23? Na ikukulong tayo at hindi tayo makikinig sa kahit anong media at i-determine natin ito?
Maybe may papayag sa atin, meron hindi. But wag na tayo magsisihan. So I'll go to my question. So maybe that's why Shakespeare said, if you want justice, first kill all the lawyers. Diba? Kasi nga labanan ng mga abogado to, pero hindi ibig sabihin na wala silang mga personal na bias nila. Correct. Mahirap magsalita dito na insulto sa lahat ng Pilipino to, ito ang gusto ng taong bayan. Ang daming lugar sa buong Pilipinas yung Duterte nanalo ang kampanya nila, wag ituloy yung impeachment So, sasabihin ko ba na yun ang will ng tao? Pero kung titingnan ko naman lahat ng comments ngayon sa Facebook, sa SOCMED, gusto naman ituloy. Pati si Vice President Sara, sabi niya, I want to be held accountable. So siya yung ba sabihin ko, yan ang gusto ng taong bayan. Napakahirap po nung sitwasyon natin. That's why we need wisdom. But first question ko po, prejudicial question. Ano bang rules ang unang masusunod? Rules ng Senate o rules ng impeachment? Bakit to importante at bakit to prejudicial question? Tinitignan ko po kaninang umaga yung comment, allegedly, hindi ko sure, wala naman nakalagay doon na siguradong totoo yun, but meron pong comment ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Correct me if I'm wrong, Senator Bato, Senator Bongo, my good friend, my brother, Senator Robin, kasi hindi ko alam kung official yon. To paraphrase, ang sabi nila, hindi magandang mag-comment sila, but they'd like to reiterate na tingin nila labag sa konstitusyon yung impeachment complaint na to dahil ito'y pang-apat at lumalabag to sa isang complaint sa isang taon. Okay. Kung yun ang stand nila, sino po ang hihimay sa issue na yan? Ang plenary ba under the Senate rules or yung impeachment court under the impeachment rules? Bakit ko po ito sinasabi? Kung may pinadalang bill ngayon yung House of Representatives, halimbawa dyan sa 200 pesos, at second reading pa lang halimbawa siya, pag ni-refer natin sa Committee on Rules natin yan, magbabaycam na ba kagad tayo o sasabihin natin, sandali lang, second reading pa lang sila, kailangan mo ng third reading pa lang. Ang sinasabi sa akin ni Senator Villanueva ngayon, pinadala lahat ng records except for the bill that they passed. So we cannot act on the 200 peso minimum wage, additional sa minimum wage. But that's my point, Mr. President. Sino po magde-decide? Tayo po ba as senators o tayo as senator judges? Kung nilabag ang konstitusyon doon. And doon naman ako sumasang-ayon sa mga law schools. Let's proceed. Let's look at it. But yun nga ang question. Yung complaint ba is firm, legal, according to Constitution, or may constitutional infirmity ito? My last question is just a question of logic. Nag-move yung ating minority leader na to convene na as a impeachment court. Yung ating deputy, sabi niya, hindi na kailangan magbotohan. Pag nag-move ka, may botohan. So, sino masusunod sa dalawa? Why do I say this? I'm saying it not because it's funny that one will move and then kailangang magbotohan, then the other one will move na magbotohan. Kung matalo botohan, sabi niya, hindi kailangan ng botohan I say this for a simple practical reality. When you say the Senate, it is composed of 24 or in this case 23 senators. So pag sinabi mong gumalaw ang Senado, ibig sabihin po either walang nag-object or may botohan at yung majority masusunod. I cannot say right now like Senator Villanueva that I'm 100% in agreement with Senator Coco and Senator Risa. I can tell you I'm in agreement with certain things they've said. For example, Mr. President, it's our constitutional duty. Kailangan mag-proceed. We should have done it earlier. But again, I won't blame you. I won't blame them. I'll blame myself. I could have written you a letter. I could have said na February, mag-ano na tayo. But let me just explain that one point. Why didn't I write you a letter, Mr. President? Kasi pag Pangulo yung ini-impeach, every single day na nandyan, kung totoo ang allegation sa Presidente, we all suffer. The country suffers, our institution suffers, accountability suffers.
Pero pag Vice President, especially ngayon, hindi naman siya binigyan ng ibang trabaho eh. Wala naman siya sa kabinete. Yes, I want accountability. Pero between today and Wednesday, I'd rather pass yung Konektadong Pinoy at saka yung e-government at lahat ng ibang bills na naka-pending dyan. So Mr. President, may I end by reiterating the question. Do we follow first the rules of the Senate or do we go into the impeachment court? Sino magde-decide nung allegations ng defense Yan, na mahirap yan. violate ang Constitution sa one impeachment per year? The second is just to continue my observation, Mr. President. I agree with many here. Wala tayong choice, forthwith. But I disagree na sa Tagalog, agad-agad ang forthwith. Ang forthwith, yung ibig sabihin nun sa Tagalog is yan na yung susunod. Yan na yung gagawin mo. Oo, immediate yung agad-agad. Hindi ako expert sa linguistics, pero medyo hindi agad ang Tagalog ng forthwith. Yung immediately, yun, agad yun, or agad-agad, di ba? So, maya-maya, hindi, ibig sabihin ng forthwith, sangayon naman ako ang ibig sabihin ng forthwith, wala ka nang to quote dos por dos, susunod na. O yun ang ibig sabihin ng forthwith. Yung wala ka nang hihintayin, yun na. Kaya agree ako sa inyo na kailangan talakayin natin yung impeachment complaint. Pero gusto kong iklaro, sa tama o sa mali, botohan ng mangyayari sa atin. Correct. Hindi pwede pong bumoto yung 15 na hindi magko-convene yung impeachment. Tapos siyam kami o 8 tayong magpapakita doon na naka-rogue. Kasi sinabi ng 15, hindi magko-convene eh. Anong pwedeng gawin? Pupunta ka ng Supreme Court, uutusan tayo ngayon ng Supreme Court. Yun ang legal system natin, Mr. President. So sana, tama desisyon natin para hindi na tayo maghintay na utusan pa tayo ng Supreme Court. Pero yung sabihin na walang botohan dito, I agree with the spirit nung sinasabi ni Senator Risa na dapat wala na. But the practical reality is that you have one senator. Isinusulong yan ni Risa Hontiveros kasi alam niya kung idadaan ito ng botohan, matatalo talaga sila. Walang impeachment trial po ang mangyayari dyan. Yan ang iniisip ni Hontiveros eh. Who ask for a vote, we have to vote and the majority will follow. But yun nga, Mr. President, reiterate ko lang yung tanong ko. So dito po sa 1-year rule, sino po magde-decide niya? Is it the Senate sitting as legislator, so rules muna ng Senate? Or is it the Impeachment. Is it the Impeachment impeachment court? rules. Because if it is the Senate, we cannot yet convene as an impeachment court because we haven't tackled that issue. But if it is the impeachment court, then we can go, and that's the first issue that we will have to tackle, whether it is a valid complaint. No? At tinatanong ko lawyers ko, hati din po eh. Sabi nung kalahati, hindi, dapat yung Senate kasi it's treated like any other legislative. Vlog pa ko? Ha? Baik na gano'n. Titignan muna natin kung tama yung pagka-transmit sa atin. Malay mo, transmit sa atin, na-hack pala. Hindi pala galing sa House of Representatives. That might sound like a silly example, but it is. It is possible. That's why we have to look at it. Thank you, Mr. President. Okay, so yun po ang opinion po ni Senator Alan Peter Cayetano. Yung kay Alan naman, ang point niya is talagang mabigat yung aking analysis dyan. Gusto niya klaruhin anong rule ang uunahin natin, yung sa impeachment court o yung kanilang rules sa bilang Senado, okay? At the end of the day, mag-ano pa rin yan eh, iboboto pa rin natin kung matutuloy ang impeachment o hindi, di ba? Heto naman, ito yung kay Robin Padilla naman ito yung ginawa ni Robin Padilla. Play. Kinumpirma naman ni Senator Robin Padilla na maghahain siya ng resolusyon para hindi na matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero paglilinaw ni Padilla, hinihintay pa niya si Senator Amy Marcos bago ito ihain. Iba pa raw ito sa resolusyong inihain ni Senator Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Sa Miyerkules, June 11, nakatakda ang pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court at pagbabasa
ng articles of impeachment laban kay VP Sara. Usap-usap, may kanya-kanya kaming isip, may kanya-kanya kaming gawa, may kanya-kanya kaming staff. Duterte kami. Di ba malinaw naman siguro yun, kahit sunugin mo ako dito, ako nga amoy Rodrigo Roa Duterte ako, di ba? Pero yung draft ko, walang kinalaman sa draft ni ganito o draft ni ganon. Akin yun. Correct. Mga kapatid, ako... So yan po ang kay Robin Padilla, di ba? Wala na si Robin Padilla. Obvious na yan eh. Duterte yan eh. So, kung ipagbobotohan yan, iboboto yan si Robin Padilla na hindi na matuloy yung impeachment trial, di ba? O nag-file pa nga ng resolution. O heto naman kay Senator Coco Pimentel, nag-call out po sa Senado na i-convene ha. O, ito naman, gusto na ni kaalyado ito ni ni Hontiveros, sa minority, okay? O, ito naman, kasi tayo dito sa Donmar TV, let us all weigh the things kung sino sa kanila ang tama, di ba? Oh, ito. Because of the impeachment case against the Vice President, the Senate itself is now on trial. The reputation and dignity of this institution we hold so dear, painstakingly built up by the many senators who have served before us, together with our own efforts, are now being attacked online and in the real world out there. Outside our own gates this morning, there was a demonstration involving a substantial number of our constituents. The root cause of this is the apprehension of our people, based on recent pronouncements and developments, that there will be no impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Respected academic institutions and other organizations have spoken with one voice. We call on the Senate of the Philippines to comply with its constitutional duty to forthwith proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Z. Duterte. These are the UP College of Law Faculty, the Philippine Political Science Association, the San Beda University graduate. Ayan na naman tayo, di ba? Yan nga ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Magaling kayo kapag si Duterte po ang ipapa-impeach. Comment kayo ng comment. Pero itong in-file ni Cardema sa Duterte Youth Party List, wala. Wala kayong sinabi. School of Law, the Ateneo School of Government, De La Salle University, University of Santo Tomas, and Adamson University, among others. I am submitting copies of their statements to the Secretariat to form part of the records of the Senate. The people have also taken to Facebook, TikTok, Twitter, and other social media platforms to voice their concerns and frustrations. Across these channels, the sentiment is clear and growing. Nagkaroon ng agam-agam ang taong bayan. Bakit parang pinapatay na ang impeachment proceedings? This question reflects a deep unease among our citizens, a growing fear that the impeachment process is being deliberately stalled or even quietly ended. There is confusion as well as distrust at a time when our constitutional duty demands decisive and quick action and not unnecessary delays. Or more than 4 months since the filing of the article, the Senate President refused to convene the Senate as the impeachment court from February to May 2025 because he believes that the Senate could not act on the articles of impeachment while it was not in legislative session. We have an honest difference of opinion on this matter. For the record, I believe that the Senate has a separate existence as the impeachment court from the Senate, which is a part of the legislative department. The Senate as the impeachment court is governed by Article 11 of the 1987 Constitution. The Senate, as a part of the Legislative Department, is governed by Article 6. In short, legislative functions of the Senate are found in Article 6. The other functions of the Senate found outside of Article 6 of the Constitution are therefore what we can call the Senate's non-legislative functions. This conclusion is bolstered by the case of Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress, which involved the function of the Senate as part of the National Board of Canvassers for President and Vice President. So hindi na natin tatapusin itong sinabi ni Coco Pimentel kasi it's obvious naman
ang panawagan niya immediate, di ba? Yung forthwith na interpretation nila na hindi na idadaan sa votation ng mga senador. Unfair naman 'yon, di ba? Kasi meron namang mga senador na magvo-vote ng ayaw ng impeachment trial, di ba? So para sa akin, tama yung kay Senator Peter, i-consider yung kay Alan Peter Cayetano Dapat yun i-consider, sa totoo lang. Kasi po, saan bang rules ang ating gagamitin? Impeachment court, no, na na-convene, or itong rules ng Senate. Okay? So, yun, I think dito pa lang, hindi pa nga nagsisimula ang impeachment trial, pero sila na mismo ang nakaranas ng difficulty dito. Kasi si VP Sara, she is very confident na kung matuloy ang impeachment trial, talagang ika nga bloodbath talagang gusto niya, di ba? Yan talaga ang aabangan ng taong bayan, no? Another stage na naman yan, no? So kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin, ha? At usap-usap tayo sa comment section. Na sabay-sabay tayong nag-react dito sa mga sinasabi ng ating mga senador, no? And also guys, paki-like, paki-share itong video na ito, ha, para kakalat ito sa taong bayan, and subscribe sa Don Mar TV para updated kayo lagi sa ating mga balita. And meron tayong pangalawang channel, Don Mar TV, Balitang Totoo. Maraming mga videos doon na hindi nyo makikita dito sa main channel natin, kaya subscribe na rin kayo doon. Sa mga audience ko dito sa Don Mar TV, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.